Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ang mensahe po sa umagang ito ay sa pamagat na confirmed. Sa Tagalog po, na konfirma. Ang teksto po natin ay matatagpuan sa libro ni Lucas, chapter 17, verses 11 to 19. Ganito po ang sinasabi sa salita ng ating Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare." Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis?" Tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, narito po ang inyong salita na siyang aming pagbulay-bulayan. Pagpalain niyo po ito at tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu Santo na maintindihan at maitimupo sa aming mga puso at isipan ang inyong salita. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Doon po sa Leviticus chapter 13, makikita po natin doon yung the law concerning leprosy. Hindi ko po alam kung coincidence po ito, pero makikita po natin doon, pero dahil 59 verses ito, mahirap pagbasahin po natin lahat ito. Doon po sa Leviticus chapter 13, binanggit niya po doon yung isolation period ng may hinahinalang may kitong. At kung titingnan po natin doon, 14 days. Hindi ba't parang coincidence talaga na kahit ngayon, ang mga hinihinalang may COVID ay siya po ay may quarantine period na 14 days. At ganoon na rin po pag nag-travel ka sa ibang lugar, ikaw po ay ka-quarantine. Kung ikaw po ay uuwi sa iyong barangay or iyong probinsya or iyong lungsod, ikaw ay ka-quarantine ng 14 days. Kaya nga po, kahit po sa Biblia ay binabanggit po dito yung tinatawag nating isolation period for confirmation. At after po ng 14 days, kapag nakonfirma po ng pare na ikaw ay may ketong, ikaw ay dideklara na unclean. Yan po ang tawag sa may ketong noong unang panahon. At kung konfirmado naman after 14 days na wala kang ketong, ikaw ay i-confirm na tatawagin na clean. At ang kalagayan po ng may ketong sa panahon na yan ay napakagrabe po, nakakalungkot. Dahil po sa panahon na yan, wala pang gamot ang ketong. Pinandidirihan ang mga may ketong. Itinatapon sa labas ng lungsod o bayan or barangay at nagpapalaboy-laboy na po ito. Hindi po siya pwedeng makihalubilo sa mga walang ketong. Kaya nga po, ang kasama niya lang ay mga may ketong. Kaya wag tayong magtaka kung bakit 10 po yung mga lumapit sa Panginoong Hesus na may ketong. Sa aking sariling pag-iisip, hindi lang siguro 10 yung may ketong sa lugar na yan. Marami pa po. Pero 10 lang yung lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ketong po ay isa pong nakakatakot na sakit, hindi lamang po sa panahon natin, kahit po noong unang panahon, ito na po ay talagang kinakatakutan na sakit. At ito po ay makapangyariang simbolo ng kasalanan na siyang lumalaganap na nakakatakot na konsekwensya po nito sa buong mundo. Sa ating teksto po ay may mga katotohanan po akong natagpuan. Ito po yung gusto kong ibahagi po sa atin sa umagang ito. Una po na katotohanan na aking natagpuan, patungkol po ito sa pagtatagpo ng ating Panginoong Hesus at ng mga may ketong. Ang pagtatagpong ito ay isang
konfirmasyon ng makalangit na oportunidad. Kung sinabi ko pong makalangit na oportunidad, ito po ay galing sa Diyos na oportunidad. Kapag galing po sa Diyos na oportunidad, ito ay hindi lamang pangkatawan, ito ay pang-espiritu rin. Ibig sabihin, ang oportunidad na ito ay hindi lamang mapapakinabangan sa panahong ito, kundi ito ay may pakinabang sa buhay na walang hanggan. Kaya nga may quotation na nabasa ko na gusto ko rin ibahagi sa inyo. Sabi niya po doon, "Don't burn your opportunities for a temporary comfort." Kung makikita po natin sa larawan na nasa ating harapan, ay makikita po natin doon yung isang tao. Makikita po natin diyan na may isang tao na sinusunog yung mga steps ng hagdan. Bakit po? Ano yung purpose niya? Upang labanan ang lamig. Kahit papaano maibsan yung lamig dahil po sa init. Pero makita po natin yung hagdan ay sira-sira na po. Baka po hindi na po siya makatawid sa pader na yan. Sinayang niya po yung oportunidad dahil po sa temporaryo na comfort na dala ng init. Kung minsan ganun po ang tao. At minsan ang tendensya po natin, mas pinapahalagahan po natin yung mga oportunidad na pangkatawan or yung oportunidad na pang dito lamang sa lupa. At kung minsan nababaliwala natin yung mga oportunidad na panglangit. Ang lockdown po or yung tinatawag nating quarantine period na ito, nadagdagan po ng 14 days. Hindi po natin alam kung ano po ang purpose ng ating Panginoon. Pero alam po natin na ang 14 days na ito may oportunidad na bubuksan sa atin ng Panginoon. Hindi ko po alam kung ano po yung inaasam ninyo na oportunidad. Pero nawa mga kapatid, pakaalalahanin natin na ang pagtatagpo ng 10 kitungin sa ating Panginoong Jesucristo, ito ay hindi lamang oportunidad na panlupa. Kagaya ng sinabi ko, mayroon itong impact or oportunidad na may epekto sa kanyang spiritual na buhay. Kung titignan natin sa kwento, ang Panginoong Hesus ang lumapit, umabot sa kanila. Sa panahon na yan, may ibang ruta ang mga Hudyo kung pupunta sila sa Jerusalem. Pero makikita natin dito sa kwento na ang Panginoong Jesucristo ay dumaan sa hangganan ng Samaria at Galilea. Ang mga Hudyo hindi po dumadaan sa lugar na yon. Iba po yung dinadaanan nila. Pero ang Panginoong Jesucristo ay sinadyan niya na dumaan po doon. Bakit po? Sa kadahilanang may gusto siyang abutin. At ang gusto niyang abutin nga ay ang mga kitungin na mga ito. Sa isang quotation po na nabasa ko, sabi niya po doon, "Nothing eternal takes place until God acts." Totoo po yun, na sa paggalaw po ng Panginoon ay mayroon pong kaganapan. Mayroon pong kaganapan na magbibigay ng impact hindi lamang sa buhay na ito, kundi pati sa buhay na walang hanggan. At sa pag-abot po ng Panginoon sa mga kitungin, mayroon po siyang gustong gawin. Hindi lamang para sa mundong ito, hindi lamang para sa kanilang sakit, kundi may gustong gawin para sa kanilang buhay. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. At alam po natin na ang oportunidad na ito ay hindi kinuha ng siyam. Kinuha lamang ng isa. Makikita po natin yan mamaya. Hindi ko po alam kung ano po yung inaasam natin na oportunidad. Pero mga kapatid, nawa po kunin natin ang oportunidad na ito, ang panahon na ito, upang palaguhin ang ating pananampalataya, upang palaguhin ang pananampalataya ng ating pamilya. Ikalawa po na katotohanan na nakita ko po dito sa tekstong ito ay ang kautusan patungkol sa kitong ay kinukonfirma ang katotohanan ng Panginoong Hesukristo. Sa panahon na yan, ang mga pari ang pinakamataas na autoridad na magkukonfirma sa mga dating may kitong kung sila ay magaling na. Kaya nga makikita natin sa teksto natin na inutusan ng Panginoong Hesukristo na sila ay magpakita sa mga pare. Dahil nga sa panahon na yan, ang mga pare ang may autoridad na magdideklara na sila ay magaling na. Ibig sabihin, mga kapatid, na ang Panginoong Hesukristo
ay pwede niyang gamitin ang kautusan sa panahon na yan para ipakita at ipahayag ang katotohanan ng kanyang kapangyarihan. Kung sa panahon natin ngayon, naniniwala pa po ba tayo na pwedeng gawin yan ng ating Panginoon? Na kung noon, ginamit niya ang kautusan patungkol sa ketong upang konpermahin ang kanyang kapangyarihan. Hindi ba niya kaya kayang gawin yun ngayon? Na kaya niyang gamitin ang sistema ng mundo, ang kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ng ating mahal na presidente, kaya niyang gamitin ang anumang bagay para sa kanyang kalalwatihan? Naniniwala ako na ang mga pangyayaring ito ay ikinukumpirma lamang na totoo ang propesiya ng Biblia. Makikita po natin sa YouTube at sa mga iba pang channels na sinasabi nila na ito'y mga katotohanan lamang na nagaganap dahil ito'y sinabi na ng Biblia, at marami nga pa pong ngayong lumalabas na mga prophets na sinasabi nila na noon pa ay ipinopresiya, sinabi na nila ito, sinabi na nila ito, at sinabi na nila na may sakit na darating na ganito. Pero sa katotohanan, mga kapatid, ang Biblia po matagal na pong diniklara na ang mga pandemyang ito ay magaganap sa sangkatauhan. Ibig sabihin lamang ng pandemyang ito, pinatutuhanan na ang salita ng Panginoon ay totoo at magaganap ayon sa dakilang plano ng ating Panginoon. At ikatlo pong bagay na nakita ko na katotohanan sa tekstong ito ay may konfirmadong benepisyo sa pagsunod. May konfirmadong benepisyo sa pagsunod. Yung siyam po ay sumunod, nakatanggap ng isa. Ano po yon? Physical healing. Ang isa po ay sumunod, pero lumuhod, ay nakatanggap ng dalawa. Ano po yon? Physical healing at God's confirmation. Maliwanag sa kanya kung sino ang dahilan kung bakit siya gumaling. Alam niya na ang Panginoong Jesucristo ang nagpagaling sa kanya. Hindi siya nag-alinlangan na siya ay tunay nga na gumaling. Yung pagbalik niya sa ating Panginoong Jesucristo, yun ay pagpapakita na siya ay nananampalataya, siya ay naniniwala ng buong puso na siya ay magaling na. Dahil ang purpose po niya sa kanyang pagbabalik, makikita po natin sa teksto natin na pinuri niyang Panginoon, pinasalamatan niyang Panginoon dahil naniniwala siya ng buong puso na siya ay magaling na. Wala po siyang pag-aalinlangan doon. At nanindigan siya kahit mag-isa. Kinonfirma ng Diyos ang katotohanan ng kanyang pananampalataya. Mga kapatid, paano kaya kapag darating ang panahon na ang quarantine period ay hindi na lamang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan? Paano na kung magiging 1 taon, 2 taon, 3 taon, 10 taon na ganito yung magiging sistema? Mayroon pa kayang mga pamilya na matitira na nagsasamba sa Panginoon? Ang pamilya mo kaya, kapatid, isa kaya sa mananatili na magsasamba pa rin at patuloy na magiging tapat sa pagpupuri sa Panginoon kahit nakakayo na lang na pamilya ang nagsasamba sa inyong lugar? Baka marahil darating pang panahon na kahit mismong asawa mo, mga anak mo ay magsasawa na rin. Ikaw kaya, kapatid, magsasawa ka ba? Or mananamlay? Or mawawalan na ng pag-asa dahil mag-isa ka? Ang teksto natin, ang aral sa buhay ng isang ketungin, nawa ito ay magbibigay sa atin ng encouragement na patuloy tayo na manindigan sa ating pananampalataya kahit darating ang panahon na mag-isa na tayo na mananampalataya. Mga kapatid, napakainam na tayo ay bigyan ng confirmation ng Panginoon. Di po ba? Nasasabihin niya sa iyo, "Well done, my faithful servant." Hindi ko po alam, mga kapatid, kung kailan babalik ang Panginoong Hesus. Pero nawa, yun po yung maririnig natin sa kanyang pagbalik. Nasasabihin niya sa atin, "Well done, my faithful servant." Na kahit sa gitna ng napakaraming tao, sa gitna ng mundo na hindi na naglilingkod sa Diyos,
ay mananatili ka pa rin na tapat sa ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, nais ko pong ibahagi sa atin ang statement ni Acting National Economic and Development Authority Secretary Chua. Ito po yung dalawang dahilan kung bakit po ang Pangasinan ay naisali po sa extension ng ECQ. Una po na dahilan ay yung yun na sinabi niya ay case doubling rate. Gaano kabilis dumoble ang mga kaso ng COVID? Kasi kung mabilis dumoble, ibig sabihin yung risk of outbreak malaki at dapat bantayan natin. Ikalawa pong dahilan ay yung pangalawang basihan namin ay yung critical care utilization rate. Ibig sabihin, kung sapat ba ang yung kagamitan sa ospital, kung mayroon po tayong ICU, ventilator, or isolation. Yun po yung mga sinabi niya. At ibig sabihin na nagkukulang po ang Pangasinan ng ICU rooms, ventilators, at mga isolation rooms. Pero hindi po yun yung pinupunto ko. Ang gusto ko pong tignan natin dito ay kung ano ang implikasyon nito sa atin bilang mga mananampalataya. Marahil mga kapatid, mayroon pang may spiritual leprosy sa atin. Isang kwento po na nabasa ko na isang article ng isang doktor sa kanyang paggamot sa mga may leprosy. Nakita niya po yung isang pasyente na kinakain na ng daga yung kanyang daliri at nauubos na nito pero hindi niya pa rin ito nararamdaman. Yun po yung pinaka-worst na epekto ng leprosy. At kung sinasabi po nating spiritual leprosy, yung pong hindi na natin nararamdaman ang paghipo ng Diyos or yung pag-rebuke ng Diyos sa atin. Na kahit na may mga pagkukulang na tayo, hindi na natin nararamdaman kung rinirebuke tayo ng Diyos. Or kaya hindi na natin nararamdaman yung tinatawag nating conviction. Hindi na tayo nakokonsensya. At ang spiritual leprosy renders us incapable of understanding God's word or God's truth. Hindi na natin naintindihan ang salita ng Diyos at wala nang impact ito sa ating buhay. Kahit pa tayo nakikinig na ngayon, kahit ikaw ay nakikinig na ngayon, parang wala na lang sa'yo ito. At kahit pa ano ang mga naririnig mo patungkol sa Diyos, parang binabaliwala mo na ito. Marahil mayroon pong ganun sa atin. Kaya po, mayroon gustong sabihin sa atin ang Panginoon sa panahon na ito. Marahil hindi pa konfirmado ng Diyos ang ating pananampalataya. At hindi pa tayo handa na muling harapin ang mundo. Na hindi pa sapat ang kalakasang espiritual ng ating pamilya. Na hindi pa nabuksan ang hangarin natin na maglingkod sa Kanya ng buong katapatan. Na hindi pa natin nakikita ang kahalagahan ng kaluluwa ng ating mga anak, asawa, kamag-anak, kapatid, kaibigan, katrabaho, at iba pa. At marahil may personal na gustong ipakita ang Diyos sa iyo. Hindi ko po alam, mga kapatid, kung ano po yun na personal. Pero mga kapatid, nawa ang panahon na ito ay hindi magtatapos na hindi konfirmado ng Diyos ang ating pananampalataya. Gawin nawa natin yung ating makakaya, gawin natin yung ating the best upang ang espiritual na kalagayan ng ating pamilya ay maihanda na harapin ang mundo. Alam natin kung gaano kahirap harapin ang mundo. At sa panahong ito mga kapatid, ipinagkakalob sa atin ng Panginoon upang ihanda ang ating pamilya. Na hindi pa tayo talaga lubusan na naglilingkod sa Kanya ng buong katapatan. At sa panahong ito mga kapatid, yun yung ating harapin na ihanda ang ating buhay na maging tapat tayo, maging buong pusong tapat tayo na maglilingkod sa Panginoon pagkatapos ng COVID ay mapapatunayan ito. Na makikita natin
na kunin natin ang mga oportunidad na bigay sa atin ng Panginoon upang maging isang testimonyo ng pananampalataya, testimonyo ng kaligtasan sa mga naliligaw. At tayo ang magiging kadahilanan o dahilan ng mga hindi mananampalataya na mananampalataya sa Diyos. Siguro mga kapatid, anumang personal na gustong ipaiwatig sa iyo ng Panginoon sa panahong ito, magpakumbaba lang po tayo. Dahil ang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, na kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. At ibig sabihin na kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba, gagawin niya yung mga dapat at ibibigay niya yung mga dapat na tulong sa mga mapagpakumbaba upang magampanan nila ang misyon na ipinagkaloob niya. At sa pangwakas mga kapatid, nawa sa pagtatapos ng ECQ, tayong lahat ay matatawag ng Panginoon na mga faithful servant. At kahit anong oras o araw darating ang Panginoon, sasabihin niya sa atin, "Well done, my faithful servant." Sa muli, magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon at sa Diyos ang kapurihan.